Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. So ngayon, di masyadong magandang araw kasi sobrang konti lang ng customer. Pero obviously, kailangan pa rin namin gawin yung kailangan namin gawin. Regardless kung marami customer o konti yung customer. Kasi yung pinaka-bottom line lang naman yan, simple. Consistency is key. Sobrang importante ng consistency. Sobrang importante ng consistency na it what separates, I will say, minimum wage earner versus millionaires. Ang dahilan kasi, yung mga regular na minimum wage earner, sumisweldo sila, kumikita sila. Pero kung ano lang yung pagkakitaan nila, yun na lang sila dun, stick na lang sila dun, tapos hindi sila nag-upgrade. You have to be consistent with what you are doing. Kailangan consistent ka, kailangan tuloy-tuloy yung bagay na ginagawa mo. Pero more than tuloy-tuloy yung bagay na ginagawa mo, importante rin at the same time, na tuloy-tuloy ka rin natututo. Kasi yung iba, akala nila pag sinabing consistency, yung ginagawa mo, hanggang doon ka na lang. Hindi ganun. Hindi ganun. Dapat, lagi kang dedicated sa pagkatuto. Sa lahat ng panahon, pinipilit mong tumaas yung level o yung antas ng karunungan mo. Hindi lang dito sa buhay na to, pati sa kabila. Sobrang importante ng consistency. Sa sobrang importante ng consistency, hindi ka magiging milyonaryo nang wala kang ganun. Palipat-lipat ka mula sa isang industriya papunta sa kabila. Palipat-lipat ka mula sa isang trabaho papunta sa kabila. Palipat-lipat ka mula sa isang boss papunta sa kabila. Tapos yun at yun lang din yung trabaho mo, tapos wala ka ng ibang natututunang bago. Tapos wala ka ng ibang pag-usad sa buhay mo bukod dun sa bagay na alam mo na, nakabisado mo na hindi mo na rin naman gustong madagdagan. Kaya hindi rin dadagdagan ng pera mo. So magandang umaga sa inyo, Pilipinas. You will have the privilege para matanong ako diretso. Ang kapal ng fog dito ngayon, sobrang lamig dito ngayon at nag-e-enjoy ako sa klima ngayon dito pero hindi ako nag-e-enjoy sa kinita namin ngayong araw. It doesn't matter. Nandito pa rin kami and we have still shown up. Sige, dun sa mga gustong magtanong, welcome kayo na umakyat sa live. Type nyo lang ako para makayakit ko kayo sa live. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Totoo ba UFO alien? Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado. May mga nakikita silang mga bagay na kakaiba. Hindi natin alam kung sakaling yun. Pero duda rin naman ako kung kabobo yung mga... Diba? Para magpakita pa, tapos hindi rin naman makikipag-communicate. Sige, mag-aakit na lang ako ng kahit sino sa live. Sige, mas mabilis na makakakit kayo sa live, mas may entertain yung mga tanong ninyo, mas may entertain din yung tanong ng mga ibang mga tao na yun din naman yung mga tanong ninyo. Let's go. Good morning, JR. Magandang umaga sa iyo, brother. Taga saan ka? JR, taga saan ka? JR, taga saan ka? Naka-off yata yung mic mo, brother. Sayang, nakakonect ka na eh. Taga saan ka? JR, taga saan ka? Sayang. Okay, sige. Next tayo. Good morning sa inyong lahat. Ito, kat natin itong isa. Andre. Okay, kat natin si Andre. Andre. Ayaw daw ng data. Okay. Pagkainad na kayo, akit na kagad. Pag inakyat, akit na kagad. Confirm nyo na kagad. Sige na, go. Next na kagad tayo. Share done. Salamat. Okay. Lahat ng mga kino-confirm, lahat ng mga ina-add ko, o pinapa-join ko, pinapa-akit ko, confirm nyo na kagad para mabilis. Confirm nyo na kagad. Connection failed ako. Okay, sige. Kuha muna ako ng tanong dito. Sa location mo, idol? Nandito kami sa Domsa Viewpoint. Domsa Viewpoint. Dito sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint, Angono, Rizal. Sige, nag-aakita lang ako ng kahit na sino. Kahit na sino, let's go. Type ako yung mga gustong umakyat sa live. Good morning, brother. Mac, good morning sa'yo. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Let's go. Ay, yun lang. Live block ko tuloy. San Mateo, Rizal.
Na-block ko tuloy. Nagpapa-shoutout lang sa San Mateo Rizal, na-block ko. Kasi pag wala yung option para i-akit sila sa join, para makapag-join, ang nakalagay, block. Ay, good morning, brother. Ba't ang aga-aga mo naman magising? Si Attorney Ace, Horado. Attorney Ace, magandang umaga sa'yo, brother. Isa sa pinaka-paborito kong tao to sa buong mundo. Lagi nakakaalala, kahit walang kailangan, napakamaalalahanin. Napakamaalalahanin. Lagi nakakaalala, kahit walang kailangan. Bakit ganun? Connection failed ng connection failed. Okay, sige. Doon tayo sa mga ano. Akit na kagad. Okay, good morning. Good morning, Shinobi. Taga saan ka? Taga saan ka? Shinobu, good morning. Taga saan ka? Nakaano ka sa live na yun? Uy, ano, taga saan ka? Oh, joining tayo nung isa. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Ayun lang. Okay. Sige. Bilis lang ng konti. Yung mga gustong umakyat sa live, bilis lang ng konti. You have the privilege para umakyat sa akin sa live para mapanood ako at makakwentuhan ako personal. Huwag nyo nasayangin tong opportunity na to kasi maniwala kayo, pag may tagabasa na ulit, magbabasa na lang ulit ng tanong yun, tapos magtyaga kayo ngayon mag-type. Sige na, go! O, add ko na lang lahat, sabay-sabay. Hindi ko na i-cancel. Para kung sino yung maunang umakyat, akyat na lang. O, sige, go. Iniisa-isa ko na. Lahat na lang kayo, sabay-sabay na lang. Pa-join daw, si Rovic. Yan. Good morning, Rovic. Boss, may taran lang ako, boss idol. Teka muna, taga saan ka muna? From Malan, Pangasinan, boss. Pangasinan. Okay, sige. Ano tanong mo? Tanong ko lang, boss, kung valid ba yung friendship na tinablahan ng kaibigan mo dahil sa babae? Although, alam niya naman na almost 2 years kayong magkasama nung kaibigan mo, Yeah. from the bottom, sa umpisa pa lang. Alam Medyo niya na nagpuputol-putol ka. patay ka na doon. Okay. Tinatanong mo kung valid pa ba yung friendship na 2 taon tapos tinabla ka dahil sa babae. Ganito, Opo. brother. Maraming mga tao ang meron sa ilalim nila animal instinct. Diretsa lang. May mga tao, wala, mukhang tao lang sila. Marunong lang sila magsalita bilang mga tao. Pero other than yung basic feature ng pagiging tao, wala silang delikadesa. Yung anong tawag ko, common sense ba? Common sense. Mas importante pa sa kanila yung animal instincts nila kaysa sa common sense nila. Ngayon, ang ibig sabihin nun, may mga tao na dahil nga mas importante yung animal instincts nila kaysa sa kanila, basta makakita ng babae, kahit babae pa ng tropa yan, wala silang pakialam, susulutan nila yan. Wala namang kinalaman sa friendship niya yun. Tawag dito, may isa pa po akong tanong, kuya. Ganito, hindi pa ako tapos. So, Ano i-hold mo po? muna sa daling tanong mo. Ganito, hindi na importante kung sa madalas na pagkakataon yung animal instinct na nagta-take over talaga yan eh. Pwede mong ipagpatawad yan sa kaibigan mo, pero alam mo na ngayon kung hanggang saan ang limitasyon ng kaibigan mo na yun. Kasi may mga tao, sira sa pera, pero maayos naman, laging nakakaalala. May mga tao naman sira sa babae, pero hindi naman sila sira sa pera. Ngayon, alam mo na ngayon kung ano kahinaan ng tropa mo na yun. Kung gusto mong i-retain yung tropa mo na yun, I don't think it's such a big deal. Basta wag mo lang papakita sa kanya kung sino jowa mo. Opo. Kasi ganyan klase ng mga kaibigan, tangin na maniwala ka, yan yung mga klase ng kaibigan na papaldahan mo poste, titirahin yan. Opo. Yun. Sige, ano yung follow-up question mo? Masakit pakinggan pero yun po yung totoo. Oo. May mga tao talagang ganun eh. Wala tayong magagawa dyan eh. Kasama, ang tawag dyan kahinaan. Kahinaan na hindi na importante kung hindi na importante kung sa tropa nila yung babae na yun, o hindi talo yung babae na yun, o family friend yung babae na yun, o kanigutan nila yung babae na yun, basta titirahin nila yun kung may pagkakataon. Oo nga po. Kahit gaano pa sila kapakita ng
Mabuting Hindi na tayo nila isama kung maalala yun kasi yung titi nga nila nagte-take over eh. opo. Mas sinusunod Titi yung nila yung ulo sa umiiral. baba kaysa sa ulo sa taas. Opo. Ngayon, tignan mo yung risk versus reward ratio. Ano pakinabang mo sa'yo, yung tropa na yan, bukod dun sa tinalo ka tungkol sa babae, eh kung may marami namang pakinabang sa'yo yung tropa na yan, edi wag mo na lang sa kanya ipakilala yung mga babae mo, di ba? Ganun kasimple yun. Kasi, Consider mo na lang yun, kasi lahat kasi naman tayo ano may nga kanya-kanyang kahinaan eh. Kung maayos naman yung tropa na yan at napakinabangan mo yan sa mahabang panahon, tinalo ka lang talaga dahil sa babae, eh yun talaga yung kahinaan niya eh, di ba? Ngayon, hindi ko naman sinasabing patawarin mo siya doon sa parte na yun, pero alam mong hindi mo na ididikit yung babae mo sa kanya kahit kailan. sa bahay, tama nga po. Mm. Kasi, totoo nga po, kuya. Turingan namin nun, magkapatid na po. Kailangan mo kasing sumahin yung buong pagsasama, brother. Eh. Kailangan mong sumahin yung buong pagsasama. Ibig sabihin, yung total nung mismong friendship ninyo, nakakabuti ba sa'yo o nakakasama? Pag nakakasama sa'yo, ang sabi sa Biblia, masasamang kasama, sumisira na magagandang ugali. Pero kung nakakabuti naman sa'yo yung friendship ninyo at maayos naman siyang kaibigan sa madalas na pagkakataon, talagang tangina, tumibok lang talaga yung titi niya, eh alam mo na, yun yung kahinaan niya, tapos yun ngayon yung i-compartmentalize mo tungkol sa kanya, ihihiwalay mo yung usaping babae pag yung tropa mo na yan ang kausap mo. Ganun. Hindi ko, sa ngayon po kasi kaya Chichester, ano po, hindi ko na siya nakakausap. Malabo na kami malabo na kaming maging tropa ulit. Oh, Pero masakit yun nga talaga lang yun po, eh. nanghihinayan po kasi ako dun sa taon. It will Sa take taon some na time. pinagsamahan namin na parang magkapatid na yung turingan namin, kuya. Mm. Ako lang yung ako lang yung nagki-keep dun sa memories, tapos dun sa moment na naging magkaibigan kaming matalik na parang magkapatid na kami. Mm. It Tapos will take some time kasi alam mo, one way or the other. through down niya po, Ah. andun po ako. Kumbaga, one call away po ako Meron para sa talagang kanya. meron talagang mga ganong klase ng tropa na alam mo yun, nakita ko na maraming ulit yan eh. Kung hindi man dahil sa babae nasira, dahil sa pera nasira. Kundi dahil sa pera nasira, dahil sa negosyo nasira. One way or the other, magkakasira kayo ng tropa mo. Ngayon yung isa sa mga pinakamagagandang parte bilang tropa na kung kaya mong patawarin yan, magiging mas matibay kayo kaysa ng mga nakaraan. Pero with limitations na, alam mo ngayon na pagdating sa usaping babae, hindi mo pwede ipakilala yung jowa mo o yung kung sino mong babaeng nakapaligid sa'yo dyan sa lalaki niya. Kasi automatic, taka na, titirahin niya talaga yun. Animal instincts, kumbaga. Meron namang mga tropa, sira sa pera. Huwag kang magkakalat ng pera sa paligid niya kasi nangungupit yan. O hindi man nangungupit, sira sa pera na nangungutang tapos hindi nagbabayad. May mga ganun eh. Yung mga ganun, iibas mo na lang yung parte ng buhay mo dun sa kanila. Pero yung ibang parte ng buhay mo na okay naman sa kanila, na wala naman silang problema, na parang kapatid na yung turingan ninyo, eh yun na lang ngayon yung i-cherish mo. Tapos yun na lang ngayon yung continuous na pakisamahan mo tungkol sa kanya. Okay ka na? Opo. Wait lang po. Okay ka na, brother? Hindi pa po. Kaya ang tatanong lang po ako yung Sige. pagiging tanga po ba yung yung kumbaga nalaman mo na naghiwalay din pala sila after few months, tapos naawa ka dun sa babae. Kasi Hindi. Pag ikaw na mismo yung babae, pumatol sa kanya, tapos babalik uli sa'yo, mo natatanggapin yung Brad. Kasi ganun ulit ang gagawin nun sa ibang lalaki naman. Eh lumalabas yan, panakibutas ka lang ng babae na yun eh. Diba? Lumalabas yan, panakibutas ka lang ng babae. Every time merong papasok na iba sa senaryo, kakanain niya yun. Pag hindi umubra, babalik ulit sa'yo. Tapos pag may pumasok na naman na iba na naman sa senaryo, kakanain na naman yan. Tapos pag hindi na naman umubra, babalik na naman sa'yo. Ano nangyayari? Nagiging comfort person ka na lang. Puta, para kang pokpok na, alam mo yun, tuwing masama yung loob ng putang ina, eh tsaka ka ngayon pupuntahan. Tapos kapag okay na uli siya, sa iba na naman magpapatira. Tangina, miserable ng gano'n, Brad. Huwag kang kukuha ng ganyang klase ng babae, masakit sa ulo yan. Hindi ka hindi ka mapapatino dyan kahit kailan. Hindi ka mapapatino dyan. Salamat po kay Chichester, idol po kita. Pabati na lang po kay Chichester. Magbe-birthday pa ako ngayon. Magti-25 ako sa December 30. Pabati na lang po. Happy birthday sa'yo, po sa inyong payo. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Salamat, brother. Happy birthday sa'yo. Galingan mo sa buhay. Okay, meron na ako kagad na next na viewer. Pwede pala yun. Tangina, sabay-sabay na viewer. Tapos iaakit mo dun sa live. Pwede pala yun. Oh, pwedeng tatlo. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga po, nandito ako sa UK, brother Lord. Nasa UK ka? Sa UK po. Okay. Apo. Tangina, malamig dyan ngayon, ano? Anak mo. Hello. Oo, winter ngayon. Say hi kay Lord. Okay. Ano tanong mo, brother?
Tatanong ko lang sana kung ano ba para sa iyo ang destiny? Hindi ako naniniwala sa destiny eh. Pero naniniwala ako sa predestination. Predestination. Magkaiba yung predestination sa destiny. Kasi yung predestination kasi parang ang dating nun, bawat isa sa atin may kanya-kanyang landas na dun talaga tayo mapupunta. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Naniniwala ako sa predestination. Bawat isa sa atin merong itinoka na lugar o I will say merong itinoka sa atin na dapat nating puntahan. Yun naman sabi ko, meron tayong dapat kapuntahan. Isipin mo yung konsepto na ano, parang ano siya, parang sasakyan, 'di ba? Pagka alam ba, katulad nito, nakita ko dumadaan sa newsfeed ko kanina, merong isang barko na parang lumubog somewhere, parang sa Pacific Ocean yata, hindi ako sigurado. Pero lumubog itong barko na to, tapos yung barko na yon, sakay-sakay nun, mga mamahaling sasakyan. So may Rolls Royce doon, may Lamborghini doon, mga as in talagang exotic na mga pangmayayamang sasakyan talaga. Ngayon, nakita ko sa comment section, lahat sila nanghihinayang. Sabi ko, okay, so ibig sabihin pala yung mga sasakyan na yan, may predestination. Ang predestination yung mga sasakyan na yan, magamit ng tao. So ginawa yung mga mamahaling sasakyan na yun, na ang production cost nun, hindi biro, para magamit ng tao. Yun ang predestination ng mga sasakyan na yun. Para magamit, para magasgas ng husto, para maluma, kung hindi man maluma, manatiling maganda, pero kasama dapat ng tao. Wala sa ilalim ng dagat, kasi nakakapanghinayang yun pag napunta sa ilalim ng dagat. Ganon din naman ang mga tao. Ako naniniwala ako sa predestination na merong gumawa at merong intention yung gumawa kung bakit niya tayo ginawa. Yun ngayon yung kailangan nating hanapin. Hindi tayo napunta dun sa intention nung gumawa, eh sayang tayo bilang mga tao. Pero ano ba, para sa iyo, naniniwala ka ng predestiny. Pero sa akin kasi, dalawa lang sa akin yung yung destiny. Yung pinaka-meaning ko dyan is, kumbaga, ang destiny may kasama siyang constant destiny, di ba? Lord, constant destiny. Naniniwala ka ba sa constant na destiny? Ano ba ibig sabihin ng constant to start with? Constant meaning destined tayo na mabuhay at destined rin tayong mamatay. Ganun. Kumbaga literal lang na ano ba? Oo, yun. Yun naman talaga. Kung yun ang definition mo, meron talagang ganun. Pero yung iba kasi parang lumalabas na parang, alam mo yun, yung trabaho nila, destiny daw nila. Yung asawa nila, destiny daw nila. Hindi ako naniniwala sa yung trabaho, destiny. Ba't naman yung mga, alam mo yun, yung mga ibang mga tao, wala talaga hanggang mamatay sila, struggling sila sa buhay nila. Kung pag-aasawa naman ang destiny ng mga tao, ba't naman may katulad ni Cristo at saka ni Pablo na hindi nag-asawa? Di ba? Yung, alam mo, you have to check reality, brother. Alam mo, ito ginagawa ko. Whenever I hear or whenever I encounter a certain, I will say, ideology, pag nakakakuha ako ng ideology, i-check ko yan sa reality. Nagtutugma ba sa reality? Kung ano yung nangyayari? Ganun ang konsepto ko eh. Pagka meron akong bagong bagay na naririnig tungkol sa ideology, tungkol sa isang bagay, sinacheck ko muna ang reality kung nagtutugma ba yan sa reality bago ko paniwalaan. Yun ang dahilan kung ba't di ako naniniwala sa pungsoy-pungsoy eh. Yung mga pampaswerte, hindi ako naniniwala dyan eh. Bakit? Kasi kung totoo yung pampaswerte na yan, tangina, ba't nagkaroon ng headline na nung panahon ng pandemya, yung mga nagbebenta ng pampaswerte, minalas. Nagbebenta ng pampaswerte, minalas, nagsara tindahan dahil sa pandemya. Diba? Tapos nakita niyo naman si Hans Kua, 'di ba? Ang sabi daw magiging sobrang sobrang swerte daw nung panahong 2020. Tapos pumutok yung bulkan, pagputok ng bulkan, biglang may pandemya, tapos pagkatapos nung kalagitnaan ng pandemya, biglang may lockdown. Akala ko ba swerte 2020? Hindi talaga ako naniniwala sa mga hula-hula, hindi ako naniniwala sa mga pampaswerte, mga destiny, hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Kasi it defeats reality, brother. It defeats reality. Kailangan mong check yung reality. Ano ba nangyayari sa paligid? Tignan mo, katulad din sa akin, 'di ba? Meron akong konsepto na alam mong nakikita mo talaga sa paligid. Na ang isa sa mga pinaka-common na nangyayari sa paligid, yung mga magulang nagsisipag-anak, pag nag-anak sila, yung anak nila magtatrabaho, pag nagtrabaho yung anak nila, pipigaan nila ng pera. Yan isa sa mga konseptong nakita ko sa paligid eh.
At totoo yan, nangyayari talaga yan sa paligid. And in every rule, there's always an exception. Pero makikita mo, napakaraming taong gumagawa ng ganyan. Napakaraming mga magulang yung pinipigaan ng pera yung mga anak nila na hindi pa nga nakakapagsimula sa buhay, hinaharabas na agad ng mga magulang nila kasi tinatamad ng magtrabaho yung mga magulang. Bakit nangyayari yun? Kasi simple lang naman yung konsepto hindi kasi pinlano yung mga putang inang paggawa nila ng anak Basta gumawa lang sila ng gumawa ng anak. Hindi nila pinlano yung paggawa nila ng anak. Ngayon ano ngayon ang nangyayari? Dahil hindi sila nagpaplano ng mga buhay nila, pati finances nila hindi maayos, ang nangyayari, yung mga anak nila ngayon yung nagsasuffer ng consequence ng kaburaraan nila sa buhay. Yan, nakikita ko sa paligid yan. I see that everywhere. Sa lahat ng antas ng buhay. Sa lahat ng antas ng buhay, nakikita ko yan. May mga ibang mayaman nga, pagkatapos silang bumagsak sa pagiging mayaman nila, dahil sa mga anak nila, sinisisi nila sa mga anak nila yun Pero in the first place, ang totoo nun, pinakain nila ng kapritsyo yung mga anak nila, kaya sila naghirap Hindi naman talaga kasalanan ng mga bata yun, dahil tinatanggap lang ng mga bata yung mga bagay na binibigay nila. Di ba? Yan naman, nakikita mo rin naman yan dyan sa abroad, di ba? Kayong mga nandyan sa abroad, pinipiga kayo ng pera ng mga nandito sa Pilipinas. Nakakatakot na nga magbukas ng inbox mo pag nakasulat, kumusta Hindi mo ba nararamdaman yun? Yung pakiramdam na putang ina, ito na naman, may nakakamusta naman, pera na naman to. Yan ang nakikita ko sa paligid. Whenever I hear or whenever I see an ideology, kinukumpara ko muna yan sa reality. Kaya nga sabi ni Jose Marichan, whenever I see girls and boys selling lanterns in the street, ako hindi ko nga nakikita nagsiselling ng lanterns sa kalsada. Hindi ko alam niya saan niya nakuha yun Wala akong nakitang panahon na nagbebenta ng lantern yung mga bata sa kalsada. Okay ka na, brother? Okay. Sige, maraming salamat, brother. Next tayo. Good morning. In fairness, pwede pala itong ganitong pantay-pantay Sabay-sabay. Sige lang, brother. Naka-live ako. Konting bilis lang. Salamat. Maraming salamat. Appreciate kita. Dito ka na umupo. Hindi ko alam na tiga rito ka pala. Tiga ka pala. Ang habang para. Ayun lang, bumaba. Okay, sige. Next tayo. Ay, alam ko amoy niyan. Ano yan? Cocktail yan. Sabi ko sa'yo, cocktail Sabi ko sa'yo. Alam ko na ngayon yung pinagkaiba ng gin, ng Alfonso, ng MP, at saka ng beer. Tapos cocktail, alam ko na rin. Puta, puro lasing yung kumakain sa akin. Salamat. Salamat. Idol kita. Sa totoo na. Thank you. Ang dami yung pinapayo na pinag-aaralan. Shoutout ka muna sa kanila. Shoutout, boss. Yeah. Okay, go. Picture tayo. Salamat, bro. Thank you, brother. Salamat. Tagpuan ka. Tiga rito ka pala, pre. Yeah, pwede na. Sige, Salamat. Ang dami mong ginawa, pero ang dami mong napatotohanan na totoo. Na-appreciate Salamat, kita, bro. brother. Na-appreciate ko. Maraming salamat. Bumsito ka sa akin. Thank you, bro. Thank you, brother. Sige lang, enjoy. Thank you. Mag-enjoy kayo. Ako nagluto niyan. Okay. Yung timpla ngayon, ako nagluto na. Okay, go. Ano to? Morning, idol. Saan yung store mo? Hanap kanina. Good morning, brother. Taga saan ka? Tagig, idol. Tagig. Okay. Ano tanong mo, brother? Nawala. Ano nangyari? Yung taga-Tagig, nawala. Bakit daw yung isa? Jomari Pereda. O, regular na to si Jomari Pereda. Sana nga lang kasama ka sa mga nakakakit talaga ng totoo at hindi, Baraksitan, good morning. No answer from guest. Pwede mo na sila kabisuhan, pack up na. Basta ba? 320. Pack up na ka mo. Tapos, abiso ka rin sa GC na pumunta na sila rito para makasundo na. Okay. Good morning sa inyong lahat. Nagpipindot lang ako kung sino gusto umakyat sa live. Let's go. Good morning sa inyo. Alam mo, Pilipinas, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Yung kapag kami nasasalunga ako na, yung mga gustong umakyat sa live ko, type nyo nga muna ako, tapos share nyo muna tong live natin para makatulong tayo sa iba pang mga tao. Sige, go.
Shoutout. Ayun lang. Justin. Okay. Hans. Alam mo, pag nakakasalunga ka ng mga konsepto sa internet o sa kahit na kanino, matuto kang ikumpara sa reality kung nagtutugma ba yan. Kasi pag hindi nagtutugma, para kang naniniwala sa wala. Ingatan ninyo mga paniniwala ninyo. Kasi sa mga paniniwala ninyo, mauusad ang buhay ninyo. Sa mga paniniwala nyo rin, babagsak ang buhay nyo. Simple lang naman yung konsepto eh. Pag naniwala ka sa mga katangahan, ang buhay mo magiging puno ng katangahan. Pag naniwala ka sa mga bagay na gumagana at katalinuhan, magiging matalino yung kilos mo at saka yung buhay mo. Sige, invite na ako sabay-sabay. Ayun. Okay. Good morning, brother. Mukhang nasa trabaho ka pa. Ano ba? Ay, saan ka? Nandito sa QC. Okay. Ano tanong mo, brother? May tumahan kayo sa ano ko sa wall ko. Para daw matuto, kailangan mo daw magbigay ng 100,000 dun sa iniidolo mo. Sabi ko, hindi naman to ganito dati yung ano na to, influencer na to eh. Sinend ko pa nga sa ano mo yun sa messenger mo. Sino ba yan? Ikaw ba, brother? Curious tuloy ako. Ikaw ba, brother, nagbibigay ka ba ng para matuto ka sa mga mentor mo dati, nagbabayad ka ba? Hindi mo maitatanggi na meron talagang mga kailangan bayaran. Hindi mo maitatanggi na meron talagang mga kailangan bayaran. Halimbawa, tingnan mo, katulad no, sa eskwelahan. Nagbabayad tayo eh. Tuition fee, project, at kung ano-ano pa. Diba? Nagbabayad tayo eh. Pero kung magbabayad ka man, here's what I suggest. Kasi ang karamihan sa internet, gusto mo ng diretso, karamihan sa internet, nag-iimbento na lang ng konsepto, tapos pababayaran nila sa mga tao, tapos babanatan na lang ng malupit na marketing para maniwala ka. Kung magbabayad ka man sa kahit na sino, what I strongly suggest is pumili ka ng mga taong resultado talaga. Sa kanila mo gugustuhin matuto. Tapos i-check mo kung sila talaga yung namamahala. Kasi minsan may mga iba, ang hirap na lang magpangalan eh, pero kilala ko yung mga tao na yan. May mga tao nga dyan, wala naman talaga negosyo eh. Tapos nakakaralan tungkol sa pagnenegosyo. Tapos yung mismong course, yun na mismo yung negosyo niya. Yung mismong course. Yung trainings, yung seminars, yun na rin mismo yung negosyo niya. May mga ganun eh. May mga ganung klase ng influencer na nagpapabayad ng hindi birong presyo para dun sa mga training na pangaputang ina yung mga training naman nila, sila, yun na rin yung pinaka-negosyo nila. At sabihin nila, mayaman ako. Mayaman ka talaga. Bakit? Yung mismong training, yun na yung binibenta mo eh. Yun na rin yung dahilan, bakit ka mayaman eh. Nga tingnan mo, katulad yan, nagpapabayad ng 100,000. Ngayon, eto ngayon ang you have to consider na kapag ba yung tao na yan ang nagturo sa'yo, kung ano yung eksaktong gusto mong mangyari sa buhay mo, mangyayari talaga. Kasi, kung hindi nyo napapansin, merong mga tao, may mga influencer sa social media na nagpapabayad ng hindi birong presyo. Tapos ang ginawa nila, yung sistema na ginawa nila, parang ang dating one size fits all. Pagka ganun, alam mo hindi lalapat sa iyo yun. Alam mo hindi gagana sa iyo yun. Bakit hindi gagana sa iyo? Kasi nga one size fits all. Ano ngayon na ibig sabihin? Hindi automatic na yung problema na nasa lunga nila habang nandun sila sa kung ano man yung putang inang negosyo nila. Kung meron man silang negosyo, siyang problema rin na masasalunga mo sa buhay mo. At hindi rin naman yung nangyari sa buhay nila, gusto mo ring mangyari sa buhay mo. Minsan nga yung buhay nila hindi yun yung eksaktong buhay na gusto mo eh. Kasi yung buhay nila punong-puno ng kasinungalingan eh. Kailangan mong i-check, brother. I-check mo kung yung bang buhay nila nagtutugma dun sa mga bagay na sinasabi nila. Tapos yung bang matututunan mo specific at tailor-fitted sa iyo bilang ikaw magbabayad ng 100,000. Kasi kung 100,000 yan, tangina, that's too much. Magkolehiyo ka nila kung ganun rin lang naman. Oo nga eh. Di ba? Kasi tinan mo, isipin mo yung konsepto na kung magkukulehiyo ka, oo, maaari lumabas ka ng 100,000, pero kung gusto mo maging doktor ka talaga. Kung gusto mo maging abogado ka talaga. Kung gusto mo maging nurse ka talaga. Gusto mo maging magiging piloto ka talaga. Kasi kung ano yung mga kurso na yun, kaya tinawag na course di ba? Kung ano eksakto yung kurso na yun, kung ano eksakto yung destination, ang ibig sabihin kasi ng kurso, ano yan I will say daan, landas, ganun. Bibigyan ka nila ng landas. Ngayon yung bang landas na ibibigay nila sa'yo, gusto mo ba yun? Hindi mo gugustuhin. Nagbayad ka ng hindi birong presyo para sa isang kurso na hindi pala applicable sa'yo. At nangyayari na rin naman yan kahit sa mga eskwelahan eh. Sa mga legit na eskwelahan, nangyayari din yan sa mga legit na eskwelahan. Na-imagine mo yung nagbayad ka ng hindi birong presyo tapos hindi mo naman pala gusto maging abogado. Diba? Nagtatake ka ngayon ng law, nag-abogasya ka, kumuha ka pa ng lisensya, only to find out na pagka-abogado ka na, hindi mo pala gusto yung abogasya. Kasi may mga kaibigan
ako diretso, meron akong isang at the top of my head, meron akong isang naaalalang kaibigan kong abogadong medyo mataba ito na hindi niya gusto yung aboga siya. Ang dahilan lang kung bakit siya nag-abogado kasi yung tatay niya abogado, yun ang gusto ipakuha sa kanya. Ngayon, miserable buhay niya. Oo, kumikita siya ng marami, pero kailangan niyang gawin yung bagay na hindi niya gustong gawin para kumita ng pera. Ano ngayon ang pinagkaiba mo sa pokpok? 'Di ba? Lumalabas lang, lisensyado ka. Lumalabas lang, oo, may titulo ka, ang tawag sa'yo abogado, pero di mo gusto yung ginagawa mo, miserable buhay mo. 'Di ba? Ganun yung konsepto eh. So you have to check the life of this person. Do you want the life that this person has? Gusto mo ba yung buhay niya? Gusto mo ba yung ginagawa niya? Gusto mo ba yung mga bagay na nakapalibot sa kanya? Gusto mo ba yung katotohanan o yung kasinungalingan na ginagawa niya sa buhay niya? Kasi you have to consider na lahat tayo may katotohanan, lahat din tayo may kasinungalingan. Gusto mo ba yung mga nakapalibot sa kanya at gusto mo ba eksakto yung buhay na meron siya? Kung gusto mo talaga yon, then you are welcome to sign up for 100,000 pesos. Ayoko For 7 kung days. sabihin panloloko kasi hindi ko naman kilala kung sino yan eh. Kung siguro kung sasabihin mo sa akin si Chinkitan yan, tangina okay lang sa akin, bayad ako 100,000. Kung sasabihin mo sa akin, RD Ariel, Raymond De Los Reyes yan, tapos i-interviewin ako halimbawa sa podcast niya, at talagang lalabas talaga yung podcast, for 100,000 pesos, puputok ang negosyo ko, then okay, sige, 100,000 pesos, let's go. May mga tao dyan sa social media, legit. Pero may mga tao dyan, nakilala ko, tangina, sinungaling na wala ka nang napala, napunta pa sa kanila yung pera mo, tapos at the end of the day, yung mismong eksaktong resulta na nakukuha mo, hindi naman yun yung resultang pinapangako nila. Hindi nagtutugma. Ngayon, lumalabas ngayon yun, too much promising, under-delivering. Sobra-sobra sa pangako, tapos wala namang kwenta yung pangako na yun kasi walang laman. Hindi mo gugustuhin mag-sign up ng 100,000 pesos para sa isang kursong putang ina, wala naman laman. Oo nga, brother eh. Ang ano kasi doon, 7 days, sasama ka lang para obserbahan yung negosyo niya na pinapatakbo niya. Parang Gusto mo yung ano, alam mo, sa akin, diretso kung actual yung ipapakita sa'yo, katulad niyang sinasabi mo ngayon, it sounds legit. Kung actual yan, na actual na ipapakita sa'yo, kung paano niya ginagawa yung negosyo niya, at ikaw mismo gusto mong pumasok sa isang industriyang katulad nung sa kanya o dun na mismo eksakto sa industriya niya, puto sa akin, okay lang yan. 100,000 pesos, 7 days, let's go. Sagot niya pagkain, sagot niya lodging. Kasi may gastos na kasama yun di ba? So kung may gastos na kasama yun at hindi naman yun lahat 100% mapupunta lang sa bulsa niya, tapos makikita mo ng actual, kasi sa akin, diretsahan mas importante sa akin ng actual. Kaysa yung mga paturo-turo lang sa internet, paturo-turo lang, kahit pa nga tangina paid seminar, hindi ako masyadong interesado sa paid seminar eh. Bakit? Kasi tangina seminar lang yan walang assurance yan. Ano ibig sabihin walang assurance? Mas effective sa mga tao na ipakita sa kanila ng actual, monkey see, monkey do kung tawagin. Yun nga yung ginagawa ko. At libre lang ako kung magturo. Papakita ko ng actual kung ano nangyayari. Kung gusto mong pumunta rito, welcome ka na mag-apply sa akin ng trabaho. Pero duda akong tatagal ka sa akin. Bakit? Kasi lahat ng mga nandito, yung mga staff ko, diretsahan, hindi naman sa kulang kami sa tulog, pero 9 o 10 oras lang ang allowance namin para sa tulog. 10 oras ang allowance. Dun sa 10 oras na allowance na yun, pag sinabayan mo pa ng pagsa-cellphone yung magrereklamo ka talaga, kulang ka sa tulog. Oo. Pag sinabayan mo pa ng putang ng kalechean niya, na kung ano pa mang ginagawa mo, gano'n, nagalulok ka, tapos 3 oras ka sa CR, magrereklamo ka talaga, kulang ka sa tulog. Kasi meron lang eksaktong allotment para sa tulog Merong allotment para sa pagkain. Ngayon, magrereklamo ka ngayon, kulang kami sa kain. Hindi ko naman, di ba, alam okay, sige, obligasyon ko na pakainin kayo, pero hindi ko naman obligasyon na busugin kayo. Kung ano pagkain, yan yung nandyan. At marami yan. Kung hindi mo gusto yung pagkain at mapili ka o may allergy ka, problema mo na yan. Bakit? May sweldo ka naman Pero ako yung nagsisweldo sa mga tao para matuto sila. Imagine mo yun, tangina, manap ka ng influencer, na puta, matututo ka na nga dito, ikaw pa yung sinweldohan. Yun nga, brother. Mas yung sa'yo mas okay ka pa. Mas prefer ko kasi yung ganun. Mas prefer ko yung ganun. Ako naman, personal preference ko naman yun. Pero may mga ibang tao kasi na hindi nila afford yung ganung konsepto Na okay, mag-apply ka sa akin. Pero pag mag-apply ka sa akin, siguraduhin mo na empleyado talaga kita. Pero ako, okay lang sa akin. Kahit mag-apply ka sa akin, tapos matututo ka, okay, galang, tatanggapin kita. Pero mag-abiso ka. Sabihin mo sa akin ng diretso na, mag-apply ako dyan sa'yo. 7 araw lang ako dyan para matuto lang ako ng maraming proseso. Pagkatapos ng 7 araw, aalis na ako, ha? Yung sweldo ko, ihanda mo ha. Sana ganun. Puta, yung ibang iba, magtatagal ka ba ng 1 buwan? Oo, sir. Oo, magtatagal ako 1 buwan. Tangina, magtatagal ng 1 buwan. 2 araw, 3 araw ka pa lang, ayaw ka na. Yung pala, pumunta ka lang dito para tumambay dito, makipicture-picture, makibidyo-video, magkasama tayo sa isang video, tapos ipagmamalaki mo sa mga tropa mo o gagamitin mo sa portfolio mo. Panloloko ng kapwa yung ginagawa mo. Sa akin, okay yun.
kung actual, tapos alam mo namang asensado tong taon to, tapos makikita mo yung operation niya, tapos 7 araw, tangina, dediretsuhin kita, Brad, mura yan. Okay. Dediretsuhin kita. Kung malaki yung kumpanya niya, mura yan. Kasi ang binabayaran mo dyan, yung oras ng tao na mismo na may-ari ng negosyo. At napakamahal ng oras, brother. Yung oras, yung isa sa mga pinakamahal na commodity na meron tayo sa buong universe. Bakit? Tangina, pag nawala na ang oras, hindi mo na kaya balik yan. Eh, tignan mo, gaano karaming mga matatandang tao, yung ibibigay nila lahat ng kayamanan nila, makabalik lang ng konting oras sa buhay nila. Mahal ang presyo ng oras. Mahal ang presyo ng oras. Para mabigyan ka ng isang mayamang tao ng oras para ipakita niya sa yung actual na negosyo, hindi pa kasama doon yung pagpapakita ng actual na negosyo. Ha? Yung palang oras pa lang, ha? Ang tawag doon consultation, brother. Consultation fee. Pwede mo nang consider na consultation fee yun, na binigyan ka niya ng oras, pero hindi ka lang binigyan ng oras, ipinakita pa sa'yo mano-mano kung paano ginagawa mismo negosyo. Kung totoo yan, I think it's worth more than 100,000 pesos kung legit yung tao na yan. Nagkakatalo na lang kung scammer. Hindi ko alam kung sino yan eh. Ito meron nga rito nakasulat si Arvin Orubio yung tinutukoy niya. Hindi ko alam. Si Arvin Urubia. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung legit si Arvin Orubio o hindi. Basta ang alam ko lang, may pagka-elitista siya na hindi siya masyadong dumidikit sa maraming iba pang mga influencer. Pero other than that, hindi ko alam. Kasi alam mo, unti-unti, naiintindihan ko na kung bakit ganun si Arvin eh. Naiintindihan ko na kung bakit may pagka-elitista siya na hindi dumidikit basta-basta sa kung sino-sino influencer. Kasi tangina, diretso. Makita ko yung mundo ng mga influencer, putangina, ang dami talaga nilang scammer. Ang dami talaga nila. Yung mga pinagsasabi nila mga business-businessan, hindi nagtutugma sa reality. Pwede na kayo magpaka hindi na nagtutugma sa reality. Tangina mga business-businessan nila na kesyo, may ganto, may ganyan, sa sign up ka sa course nila, tapos yung ganto, tangina yung mga courses nga na pinagagawa nila, iba diyan, hindi naman nila papakinabangan eh. Diretso. Tapos ito pa, may mga mas malala pa. Yung mga courses ng iba, hindi ko naman nila lahat, pero yung mga courses ng mga iba, putang ina, papapasukin ka sa isang industriya ang sobrang saturated na halos hindi mo na rin mapapakinabangan yung industriya na yun kasi sobrang dami ng players sa industriya na yun. Halimbawa, yung video editing, yung industriya ng video editing, tangin na lahat na lang ng mga tao pinalalabas nila na para bang ano yan, para bang unicorn industry yan, na pag pumasok ka rin sa mundo ng video editing, biglang paldo ka kagad ng pera. Tangin na, unti-unti nasa-saturate na yan ha. Nasa-saturate na ngayon yung konsepto ng video editing na lahat na lang ng mga kabataan ngayon, 18 anyos pababa, lahat gusto maging video editor. Kung di mo napapansin, napakaraming lahat na lang, video editor na. Lahat na lang, video editor. Ito mas malupit ngayon. Ang meta ngayon, hindi na masyadong pinapaboran ng editing. Yung mga walang edit, yun ang mas pumuputok. Yung mga konti lang yung mga walang masyadong mga ganun-ganun social media, yun na ngayon yung mga pumuputok na video. Hindi na ngayon masyadong pumuputok yung mga natatagtad din ng sobrang daming edit. Ang uso na lang ngayon, konting sound effects, tapos chop-chop. Tapos yun na yun. Intro na lang. Intro, tapos chop-chop, tapos sound effects. Yun na lang. Wala na ngayon yung mga maraming parang transition pa na parang mga dramatic na hindi mo maintindihan mga kalektsyan. Wala na, hindi na pinapaboran ng meta yung ganun ngayon. Pag nakita punong-puno ng ganun yung video mo, hindi masyado ipapakita. Kaya kung nakikita nyo yung mga nagva-viral na video, kung ano yung actual na nangyayari, yun ngayon yung nakikita nyo doon sa mga videos na kumakalat. Kasi wala masyadong maraming edit. Wala masyadong maraming filter. Eh lahat na lang ngayon gusto maging editor. Putang ina, isang malaking industriya ngayon yung editing na yan. Putang ina, saturated ang merkado. Oo, makakakuha ka pa rin ng mga high-paying clients. Pero tangina, ang dami na ngayon scammer ng mga kliyente. Kliyente na ngayon scammer. May mga mas malulupit pa. Pati mga editors, scammer na rin. Napuno na nga ng scamming yung putang inang industriya na yan. Ito nakaraan lang, may mga kinuha ako mga video editor eh. Ang ginawa nila, sira ulo itong mga putang inan to eh. Pero hindi sila magkakasama. Hiwa-hiwalay itong mga to. Malamang hindi rin sila magkakakilala. It just runs in the industry na ang konsepto, mag-a-apply sa akin dito, video editor. Tapos, ako naman, okay naman ako. Nakapag-usap kayo, may maayos sa usapan. Ayos, walang problema, close deal. Pagpunta ngayon dito, isang araw lang dito, 2 araw lang dito, mahaba na 3 araw. Ang gagawin, magbibideo sila ng mga sarili nila, kasama ako, isasama nila ako sa vlog nila. Yung pala, pang portfolio lang nila. Tapos sasabihin nila, sila daw yung main editor ko. Ang ina, ganun ka-twisted itong industriya ng video editing sa panahon natin ngayon. Sobrang twisted, yung mga editor at saka yung mga kliyente, pare-parehas mga scammer na. Ngayon, mahirap ka nang makakuha ng video editor na magaling eh. Kasi lahat na lang, putang ina, lahat na lang sila nagpapanggap na magaling na video editor. Lahat na lang nagpapanggap, pero ang isa sa mga common denominator ng mga putang ina, yung kawalan ng creativity.
Kung ano lang yung nakikita nila sa internet na kung chinap-chap na kung ano mang edit-editan, yun na lang yun. Yun na lang yung kinokopy nila, paulit-ulit. Tapos ngayon, pupunta sila sa iba't ibang mga influencer, makikibidyo-video doon, magkakasama sila, bla bla. Tapos pagkatapos nun, okay lang sa kanila masira doon sa mga influencer na yun. Kung sakali mang merong kliyenteng magba-background check doon, taka na malalaman lahat ng baho nila, 2 araw ka lang pala dito sa putang inang influencer na yan. Tapos sinasabi mo, ikaw ang main editor, pero 2 araw ka lang dyan eh. Mahaba na nga 3 araw kayo, napuno lang ng pictures at saka mga videos yung portfolio mo tungkol dun sa influencer na yon. Tapos tangina mo 3 araw ka lang pala. So ang lumalabas ngayon, binayaran ka na nga nung tao, tapos ginamit mo pa yung mukha niya, yung influencer na yun, ginamit mo pa yung mukha niya, tapos hindi ka rin naman nagtagal. Ang daming ganyan ngayon. Pero tungkol dun sa sinasabi mong 100,000, papakita yung negosyo, straight, hindi ko kilala kung sino si Arvin Orrubia, pero kung putok man ang negosyo niya sa social media, didiretso yung kita, mura yan. Hindi ko siya kilala personal eh. Pero marami akong naririnig tungkol sa kanya na isa sa mga elitista daw yan sa social media na hindi basta-basta dumidikit sa mga influencer. Sa akin, that's a good sign. It can be both eh. It can be a good sign or a bad sign. Kasi meron ako nakilalang isang influencer in the past, networker ito. Siyempre, di ko nasasabihin yung pangalan. Pero nagpapabayag ng putang inang hindi birong presyo para mentoran ka daw niya kuno. Tapos, akala mo elitista talaga, namimili lang siya kung sino mga influencer na didikitan niya. Pero ang general majority pala, kaya pala hindi siya makadikit sa ibang influencer kasi ayaw sa kanya kasi nga scammer siya. Networker ito, networker. Tapos nag-o-offer din ng mentorship. Tapos may rin yan, may online subscription din. Tapos meron din yung online course. Kagagawa lang, bago lang. Alam niyo yan, kilala niyo yan kung sino yan. Na kaya niya daw baguhin yung buhay mo in 15 days. Delusional lang hayop, putang ina. Delusional lang, putang ina. Kaya daw baguhin yung buhay mo in 15 days. Magsa-sign up ka lang sa course niya. Yung kung yon, yung 9,000 na yon, putang ina. Panloloko ng kapwa yun eh. Ginagawa niya. Kayang baguhin buhay in 15 days. Yung yung habit nga lang habit pa lang Habit pa lang. Ang sabi ng mga scientifico, based on statistics, it will take you approximately 66 days na ang dati, paniwala ko, parang 27 days lang yata. Ngayon, 27, 66 days pa lang ang kailangan mo para mabago mo. Habit pa lang habit. Hindi pa kasama doon na kung may addiction ka, matatanggal yung addiction mo. Hindi pa kasama doon na kung meron kang health issues, matatanggal na health issues mo. Hindi pa doon kasama yung financial issues mo, hindi pa doon kasama yung mommy issues mo, daddy issues mo. Sobrang daming iba-ibang mga bagay. Isipin mo, siya, ang ino-offer niya, 9,000 pesos, online course, babaguhin buhay mo. Buhay mo, babaguhin na. Change your life in 15 days. Putang ina, scammer. Sabi ko sa isip ko, tang ina mo talagang hahayop ka. Putang ina mo talagang scammer ka. Tang ina. Tapos ito pa, malupit. Minamarket nila yung kasama niya yung band of scammers din niya, na mga kasama rin sa networking niya, na subok daw yung sistema na yun. Subok. Ganon nila minamarket yun. Subok yung sistema, gumagana yung sistema, sobrang tindi ng mga resulta. Ganon nila i-market yun. Tangina, scam na scam talaga. Scam na scam. As in, sumasakay lang sila sa konsepto ng hype. Hype lang. Yun lang talaga yun. Hype lang. Hype. Pag pinasok mo ngayon yung course na yun, dahil hype na hype ka, akala mo gumana sa'yo. Pero paglipas ng 2-3 buwan, yung buhay mo parehas pa rin. Bakit? Kasi it will take you 66 days para magbago ng habit eh. Ano ngayon na ibig sabihin? Yung 3 buwan, kulang yun para mabago habit mo. 66 days. At 30 days lang naman na meron sa 3 buwan eh. Pero mapapansin mo, sa loob ng 3 buwan, hindi dahil nakinig ka lang doon sa putang inang yun, tapos nagbayad ka ng 9,000, magbabago na buhay mo. Hindi ganun. Hindi ganun. Ngayon, eto ngayon ng diretso. Tungkol doon sa ino-offer na course na 100,000. Hindi nga course eh. Ano tawag doon? Mentorship ba tawag doon, 100,000? O apprenticeship? Sasama ka lang sa niya eh. Ano tawag niya doon? Sa programa na gano'n? Ang sabi niya, maghahanap ka ng mga idol mo or mga mentor na doon ka... Hindi, yung 100,000, anong tawag niya doon sa programa na yun? Ang tawag niya doon wala siyang tawag doon, sir eh. Ginawa lang din daw niya yun sa Kung diretso hindi ko kasi kilala personal si Arvin kasi nga, walang pagkakataon kahit kailan na nag-cross yung landas namin. Wala. Zero. Pero kung potok ang negosyo niya at may napatunayan na siya, I think 100,000 pesos is cheap. Diretso.
Hindi ko kasi siya kilala eh. Pero I would rather spend my money sa isang tao na gusto ko talagang matuto kung ano eksakto yung putang inang ginagawa niyang lintik na yan para magaya ko rin. Pero the only way para magaya ko yan na magkaroon ng resulta sa akin, ipakita mo sa akin personal, tas makakapagtanong din ako sa'yo personal. Eh hindi halos hindi maraming taong, lalo na malalaking negosyo, untouchable ang mga may-ari niyan. Tama. Untouchable ang mga may-ari niyan. Kung legit si Arvin Arubio na talagang potok talaga ang negosyo niyan, puta mura yun. Hindi ko kasi alam kung ano negosyo niya eh. Basta ang alam ko parang food something sa parang bazaar ganun. Yun lang yung nakikita ko, pero hindi ko pa alam kung ano iba pang mga negosyo niya eh. Ngayon kung yun talaga eksakto yung industriya na gusto mong pasukin, tapos he is making good money out of it, tapos talagang pumapaldo talaga at tipong meron talaga siyang malupit na sistema, tapos makakapagtanong ka pa, tapos working side by side with him ka, mura yung 100,000, brad. Mura yun. That's how I would look at it. Ako kasi, nagtatanong ka sa akin, kasi ako, personal, libre. Libre lang ako eh. Ayokong pabayaran eh. That's my personal preference. Ayokong pabayaran. Pero, kung ako magpapabayad dito, nako, dediretsuhin kita, I will charge 500,000 for this. Bakit? Tangina, nandiyan ka sa gilid ko, istorbo ka dyan eh. Diba? Magiging istorbo ka sa gilid ko. Tapos magtatanong na imbis na yung oras ko nandun sa operation, itatanong mo ako na itatanong. So kailangan ko ngayon magpaliwanag sa'yo for fucking 7 days na there is a possibility na baka hindi ako makapag-isip ng tama at makapag-desisyon ng tama dun sa mga bagay na ginagawa ko dun sa personal kong negosyo kasi kailangan kitang entertainin. And 7 days is fucking long. Sobrang haba nung 7 days para ako away from my people, giving my instructions kasi kailangan kitang entertainin for 7 days. Hindi ako charge ng 100,000 dyan. I will charge 500,000 for it. Baka 1 million pesos pa. Nakadepende sa kung gaano magiging kakomplikado at kung peak season ba o off-peak season kung nando ka sa tabi ko. Kasi magiging istorbo ka sa operation ko. Ganun na mangyayari nun. Magiging istorbo ka sa operation ko, kailangan kitang turuan, lahat ng tanong mo, kailangan ko entertainin, papakainin kita, papababahayan pa kita, poproblemahin pa kita, sisiguraduhin kong well satisfied ka, siguraduhin kong masaya ka dun sa putang inang kung ano man yung servisyo na ibinigay ko sa'yo. Diba? Alam mo yung sobrang daming komplikasyon eh. Sobrang daming komplikasyon na there's just too many reasons to fail in that process na kailangan ko talaga mag-charge ng sobrang mahal kasi kailangan ko maglagay ng mga tao para asikasuhin ka. Kasi isipin mo itong konsepto na to isipin mo na putang ina 140 pesos na nga lang itong binibenta ko eh. Kung magreklamo yung mga tao, akala mo ginto yung binayad nila sa akin eh. Diba? Hindi ko nga charge yung tungkol sa tungkol sa pagkatuto nila eh. Hindi ko tina-charge sa kanila na influencer yung nagbebenta. Eh isipin mo, Josh Mojica nga 160 pesos para sa mga piniritong kangkong. Kung hindi sikat si Josh Mojica, 160 pesos, tangina, that's too much. Kasi magkano lang yung mga kompetensya niya eh. Diba? Siya lang, ang totoo, siya lang talaga yung nagpataas ng presyo nun sa merkado. Pero I understand, kasi nga influencer nga siya. Ang binabayaran mo talaga doon, yung may-ari, na kilala mo tong tao na to, kilala mo yung brand na Josh Mojica, kilala mo rin yung brand na Kangkong Chips KCO. Yun ang binabayaran mo doon, yung brand. Parang yung konsepto ng Louis Vuitton, diba? Ganon yun eh. Na marami rin namang mga bag sa paligid na sobrang, alam mo yun, mura, pero maihahalin tulad mo halos sa quality ng Louis Vuitton. Halimbawa, ang Rolex din. Meron din namang mga relo na pwede mo na rin ihalin tulad sa quality ng Rolex eh. Pero ang binabayaran mo kasi doon, yung longevity nung haba ng panahon na nandun sila sa merkado, plus yung kasikatan, plus yung branding, plus. Ganun yung konsepto. So, hindi lang yun yung konsepto na nagbayad ka ng 140 pesos sa putang inang sinigang na baka. Hindi yun ganun. Ganun din sa mentorship. Hindi yun nagbayad ka ng 100,000 para sa putang ilang pirasong salita na sinabi na tong putang inang tao na to na 7 araw niya lang pinagtiyagaan sa akin. Hindi ganun yung konsepto. Hindi ganun. Ano pa, may isa pang tanong. Sige. Kailan ba dapat magpa-mentor? Kapag meron ka ng proseso na umuusad pero ang bagal, o gusto mo talaga yung industriya na yun, hindi gumagana yung ginagawa mo. Doon ka dapat magpa-mentor. Sige. Kasi pag may gusto kang pasukin na industriya, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, the quickest way para hindi ka na mag-trial and error kasi sobrang importante ng oras. Yung pagpapamentor na yan, hindi kailangan yan kung bata ka pa. O baka kailangan din, bahala ka na. Pero kung bata ka pa, you have so much time, pwede ka mag-trial and error.
Pero, when you get to that part of your life na pakiramdam mo stuck ka, tas naiipit ka, tas dwindling down pa yung buhay mo, tas hindi mo alam kung ano industriya papasukin mo, o meron ka ng industriya ang pinasok pero hindi gumagana, pero meron mga iba, they're doing fucking outstanding, dun ka ngayon magpapamentor. Kung gusto mo ma-shortcut yung proseso. Kung gusto mo ma-shortcut yung proseso na, alam mo yun, gusto mong bumilis yung sistema mo, tapos gusto mong gumaling doon sa ginagawa mo, o wala ka talagang sistema, gusto mong malagyan ng sistema, doon ka ngayon magpapamentor. Technically, pag meron ka lang kakulangan, doon ka magpapamentor. Pero kung kaya naman ng oras mo, afford din ng pera mo na mag-research and development, R&D ka, ikaw na mismo gumana sa sarili mo. That's completely your option as well. Pero kung halimbawa, katulad ko, kung ako, hindi talaga umuusad ang buhay ko, tapos may konting pera ako, baka siguro doon ako magpapamentor. Doon ako magpapamentor. Kung hindi umuusad yung buhay ko, may konting pera ako, doon ako magpapamentor. Ako naman, personal naman, hindi ako nagcha-charge. Hindi ko na naman kino-close yung door ko sa konsepto ng pagcha-charge for mentoring. Kasi, there will come a time, alam mo totoo, ang dami na nga nagre-request eh. Ang dami na nagre-request kasi tinan mo, kung makikita mo sa social media, lahat ng tao, ayos. Lahat ng tao, lahat sila nakikinabang doon sa inilalabas ko. Pero nakikinabang lang sila doon sa inilalabas ko kapag may nagtanong. So, kailangan nila ngayon mag-antay na sana masagot yung mga tanong nila. Ito ang problema nila. Yung mga gusto magbayad sa akin, wala akong oras para isa-isain sila sagutin yung mga tanong nila. Tapos, eksaktong tanong nila, sa eksaktong panahon na gusto nila, wala akong oras para doon. I can only check my inbox for so much number of hours. So, hindi ko ngayon matauhan yung inbox sa sobrang dami. Natatauhan ko, pero sobrang dami ng messages. Tapos, lahat sila halos nung mga may pera, nangungulit na kung maaari, baka pwede daw ako mag-charge kahit maliit na fee o kahit malaking fee, bahala na daw sa akin. Basta makapagpaturo daw sila. Personal. Ang sabi ko naman, hindi pa, pasensya na po kayo, pero unang-una, hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Pangalawa, hindi pa kasi afford ng oras ko na makapag-open ng parang mentoring program. Ang dahilan kasi talintali ako dito sa Project 1M. Talintali ako sa Project 1M. Ang dami masyadong mga tao na, I always go broad kasi malalim na di ba? Alam niyo naman kung gaano na ako kalalim Pero I now go broad para sobrang daming taong makinabang. Kasi hindi naman to tungkol sa pera Kung tungkol lang to sa pera, puta, napakaraming mayayaman ang gustong magpa-mentor. Ang dami ding mga mayayaman. Ngayon, ang pinakamalaking offer sa akin ng isang pirasong individual para mag-invest dito sa Project 1M, 10 million pesos. Na hindi ko kinakana kasi hindi naman ang purpose nito pera. Hindi ako interesado sa pera ng mga tao. Ang interest ko, yung kaluluwa ng mga kapwa-tao ko na ipagdasal ako. Kasi nga, masamang tao nga ako. Baka may pag-asa lang ako sa kabilang buhay. Nagbabaka sakali lang ako. Ganun yung konsepto. Pero hindi ito tungkol sa pera. Kasi kung tungkol lang sa pera, to tangina straight out. Ang daling gumawa ng pera. Puta, isang pitik, 1 milyon. Ang daling gumawa ng pera. So ngayon, kung si Arvin nagcha-charge ng ganun at legit naman talaga yung negosyo niya just to close everything. Ako palagay ko, kung legit yung negosyo niya, malaki ang usad ng negosyo niya, kumikita, pumapaldo at social media bugbog at alam mo yun, talagang you want the life that this person has, 100,000 is small amount of money. Diretso, 100,000 is a very small amount of money. Yun nga lang, ang naririnig ko nga lang galing sa iba-ibang mga tao, mukhang nasa-saturate na rin ni paano to? Arvin Urrubia yung merkado niya kasi marami nang nadidismaya sa kanya kasi nga nag-charge nga siya ng pera. Pero ako naman, the way I look at things, consumer mindset yan Ang hilig kasi ng mga tao sa libre Consumer mindset yan. Ang hilig nila sa libre, ang hilig nila sa mura, without considering the value that this person is providing in the marketplace. Kung okay si Arvin Urrubia at legit yan tao na yan, mukhang puta, yan lang ang kaya sa isang influencer sa social media na kung alimbawa ako hindi umuusad ang buhay ko, maglalagay ako 100,000 dyan para pakita mo eksakto sa akin para ba ginagawa yung putang ng ginagawa mo. Para gagayahin ko. 100,000 is a small amount of money just to give you direction. Diretso, straight. Hindi ko siya kilala personal Kung kilala ko siya personal, makakapagsabi ako kung scammer ba yung putang inang yan o hindi. Pero nakita niyo naman for the longest time na nandito ako sa social media, pinagtatapatan ko kayo, hindi ko sasabihin sa inyo legit ang isang tao kung putang ina scammer yan. At hindi ko naman sasabihin scammer yung isang tao kung legit yan. Si Arvin, I have heard so many good feedbacks about this person. Sobrang daming mga tao nagsasalita na maganda tungkol sa kanya Plus point sa akin na hindi ako nakakabalita ng mga nai-scam niya. Kasi
ang inbox ko puno, tangina. Kung alam niyo lang, ang daming mga pangalan ng mga influencers sa inbox ko. Alam ko rin modus operandi ng mga influencers. So ngayon, overall, wala akong naririnig na Arvin Orobia sa inbox ko. Wala. So it sounds to me like, kasi alam mo, totoo, ako nga, mas may masasabi pa ang tao tungkol sa sinigang ko eh. Mas may masasabi pa ang tao tungkol sa sinigang ko. Kaya yung minsan, temo, katulad nun, di ba, in-upload ko yung isa sa mga, kasiraan ko sa social media eh. Yung walang baka, tangina sinigang na baka, naging sinigang na gulay. Tapos yung iba nagrereklamo kasi ang konti daw ng baka. Yung konti yung baka matatanggap ko pa yon. Kasi itong panahon kasi ng December 25 at saka January 1, putang ina, ginto ang baka, ginto ang gulay. Parehas, ginto ang baka, ginto ang gulay. Napakamahal ngayon, December 25 hanggang January 1, sobrang mahal ngayon. So matatanggap ko yun, ipagpatawad nyo na lang, pagpasensyahan nyo na lang kung nakakain man kayo dito, tapos napaka-konti ng karne. Kasi ako na lang talaga, personal preference na nagbawas talaga ako ng quality, ng quantity ng karne without compromising quality. Yung karne lang yung binawasan ko kasi tangina, hindi talaga biro ang presyo ng baka. Puta, hindi talaga biro ang presyo ng baka ngayon. Isabay mo pa na yung gulay ngayon, parang malaginto na rin ang presyo. Kasi nga, nasa pagitan nga ng 25 at saka January 1. Lalala pa yan sa mga susunod na araw. Kaya ginawa ko, nag-stock up na ako. Nagparami na ako rito. Ngayon, yung iba, sa 140 pesos ka, nagre-reklamo pa eh. All the more na magre-reklamo mga tao sa 100,000 pesos kung putang ina yan, scam yan. Wala naman ako naririnig so far tungkol kay Arvin Orobia. Baka it's too early to tell, pero ito suggestion ko sa'yo. Kung sakali man na magsasign up ka sa kanya for 100,000 pesos, give me a feedback. Balitaan mo ko. Tapos tsaka ngayon ko malalaman kung scam ba si Arvin Orobia o legit. Hindi pa naman siya nagpapa-mentor ng ganun. Okay. 100,000. Pero parang kung maghahanap kami ng mga influencer na magme-mentor, pwedeng yung mga scammer, gamitin nila yung ganung yung payo niya. So, siyempre maghahanap. Gusto mo ng diretso, brother? Nauna na mga scammer. Oo. Yung pinapahin ni Arvin Orobia, legit yun. Yung 100,000 para sa actual na papakita sa'yo kung paano ginagawa yung negosyo. Putang ina, legit yun, brad. Ako, willing ako mag-pay para sa ganung klase ng information. Na actual, nakikita sa harap ng mata ko kung paano mo ginagawa yung putang inang negosyo mo. Sige, 100,000, let's go. Okay sa akin yun. Pero alam mo, nauna na mga scammer. Ang daming online courses ngayon, puta, karamihan dyan scam. Karamihan sa mga online courses scam. Kasi yan yung mga bagay na ideologies lang nila pero hindi talaga nila napapakinabangan sa tunay na buhay pag sila na yung nandun sa sitwasyon. Kaya tignan mo, halos walang gumagawa ng ginagawa ko eh. Di mo napapansin sa social media? Halos walang gumagawa nung ginagawa ko sa social media na pinapakita actual kung ano nangyayari. Halos wala. Bakit? Kasi tangina, karamihan sa mga influencer, hindi talaga nila alam ginagawa nila. Halos lahat sila nagpapanggap lang na alam nila yung ginagawa nila, matinding pananalita lang, sasabayan pa ng mga matitinding mga putang inang mga edit-edit, tapos ibuboost nila yung mga post na yun, sponsored ads, tapos magpapabayad sila ngayon para sa putang inang event, na yung event na yun, ang gagawin lang naman doon, bentahan ka ng mas mahal pang mga putang inang course nila. Hindi nyo nakikita ganun sistema ngayon sa internet. Magbo-boost ng post, sponsored ads, tapos papupuntahin ka sa isang event na halagang 1,000, gano'n, halagang 1,500 o 500, o kung magkano, basta barya lang. Pagpunta mo ngayon doon, sisilawin ka na nila, sasamahan nila, iba-iba pang mga ibang influencer pa na businessan din, tapos totokis ka na ngayon para bumili ka ng mahal na course nila na either 30,000, 50,000, tapos pagpasok mo sa 50,000, meron naman tag 100,000 naman, tapos pagpasok mo sa 100,000, tangina meron naman tag 1,000,000. So ginagawa niya, iniimbudo lang nila yung mga tao papunta sa mas mahal pa na mga serbisyo na mga putang ina, mga pinagtuturo lang naman, mga napag-iisip lang naman nila, pero hindi nila pinapakita kung paano talaga actual ginagawa. Opo. Tama po. So kung papakita yan actual, alam mo, 100,000 is smooth. Easy money yan. Padadaanin mo lang sa kamay mo yan. Alam mo kung halimbawa legit itong tao na to, tapos 100,000 lang. 100,000 lang yung charge niya para ipakita actual sa harap ng mukha mo kung paano yung ginagawa niyong negosyo. Tapos 100,000 lang, putang ina brad, mura yun. Diretsahan, mura yun. Papakita sa'yo actual eh. Hindi turo-turo lang eh. Kahit sino kaya bumoka. Kahit sino kaya maglabas ng mga information sa bunganga nila na hindi mo naman alam kung gumagana ba o hindi. Hindi mo rin alam kung may negosyo ba sila o wala. Basta naglabas lang sila ng mga information galing sa mga bunganga nila tapos mababayaran na nila ng mahal na halaga yun.
Pero yung makita mo mismo actual, yung nangyayari, sa harap ng mukha mo, tapos makakapagtanong ka pa ng mga bagay na hindi mo naintindihan tungkol sa mga bagay na ginagawa niya, sa harap ng mukha mo rin, ay putang ina, Brad, mura yung 100,000. Straight, mura 100,000 para sa ganun. Sige, brother. Itong Salamat. putang inan to, ikaw Miguel Begomia, alam mo ilang araw na kita nakikitang putang ina ka diba? Ano ba trip mo? Kung hindi mo ako trip, diba, scroll up na lang, Brad. Scroll up na lang. Pero tangina, ang dami pang pinagsasabi, kupal, ingay mo. Ba't hindi kaya ikaw na lang yung sumunod sa sarili mong advice? No, ba't hindi ikaw yung manahimik, lintik ka? Basura ka sa lipunan diba? Okay, anyways. Sir. Kuya. Chay. Sige. Salamat po, bye-bye. Bye, brother. Okay, sige. Next tayo. Miguel, ikaw ngayon ang umakyat. Tingnan mo, wala pang option para umakyat ka. Lumabas ka ng live ko, pumasok ka ulit sa live ko, iaakit kitang hindot ka. Sige. Tangina, pag-usapan natin yung kahindutan mong hayop ka. Anyways, ano tayong susunod? Next tayo, next. Minsan, importante rin mga basher na yun. Malakas makapagpaano malakas makapag... mo, tumaas yung viewers ko. Oo, paminsan-minsan kailangan pansinin mo yung mga bashers kasi tataas yung viewers mo pag nakita nila may kaaway kay kahit di ka naman talaga galit. Tignan mo, tumigil siya. Bakit ka tumigil? Ano, asan ka ngayon? Halika, dali, umakit ka rito. Pasok ka sa live, bro. Pasok ka sa live. Halika rito, puta. Mind games. Diba? Dali, galit ako. Brother, good morning. Ayun, boss. Baka join din. Ang tagal na kitang hinahanap Oo nga, sir eh. Ano, Morning. taga saan ka? Kapitbahay lang, boss. Dito lang ako sa Taytay. Ayos. Diyan lang pala sa baba ng bundok. Okay, ano tanong mo, brother? Hindi, fan ako nung nung 1M project mo Good. Fan ako nun. Generally, tatanungin kita magkano naipon mo Pero dahil live ito, hindi ko ito pwedeng tanungin ng ganun. Wala. Yung mga nandito, takina, tinatanong ko sila fan ako ng project 1 mo, magkano naipon mo? Takina, iba sa kanila, wala pa sa 100,000 Puta, never pa raw sila nakahawak ng ganung karaming pera na sa kanila talaga. Madalas pinahawak lang o dumadaan lang dahil sa boss nila pinapadeposit, gano'n. Pero sila personal yung may hawak na 100,000 tapos sa kanila yun. Puta, kaya mga iba pa rito umiiyak ngayon may videographer na ako. Ngayon makikita nyo ngayon yung mga behind the scenes. Hindi nyo nakikita yun sa mga habang panahon, yung mga behind the scenes sa mga pumupunta rito umiiyak. Hindi nyo nakikita yun. Sa dalawa yung pumupunta rito na umiiyak. Either merong sobrang tinding problema, napakaramdam nila ako lang daw yung makakaresolba na hindi ko naman alam paano ko re-resolbahin. Pero mukhang umuubra naman kasi umaalis sila rito ng masaya Tapos nagko-comment pa sa akin pagkatapos na-resolve yung problema. Although bihira yon. Pero ang pinaka-common dito, yung umiiyak kasi pakaramdam nila na-resolba ko na yung problema nila na hindi naman talaga ako rumisolba nun, sila din yung gumawa ng paraan para dun. Alin ka dun ngayon sa dalawa? Wala ako dun. Wala. Okay. Ano tanong mo, brother? Wala, tanong ko lang kung wala ako ng tips lang din. Kasi kung makapagbigay ka ng alam mo yun, ng specific to business kung paano ako sisimulan. Tsaka yung mga do's and don'ts na rin kung paano ako sisimulan. Kung may bibigay ka rin na sample na specific na negosyo, mas okay. Pero kung wala, okay lang din. Do's and don'ts. Ganito, I will stick to the basic principle kasi isa sa mga basic principle ko sa pagtatayo ng negosyo. Una, gusto ko ba tong negosyo na to? Yun muna ako. Doon muna sa gusto ko ba tong negosyo na to. Ang dahilan kasi, hindi kasi pera ang dahilan kung bakit ako personal nagnenegosyo. Hindi yun ang dahilan sige, money is one thing. Diba? Okay na yan bloodline yan Andun na tayo dun sa dun sa supply ng dugo yan kumbaga. Pero ang pinaka-bottom line yan, hindi mo gugustuhin kasing ma-stack sa isang negosyo na hindi mo gusto, tapos hindi rin kumikita ng pera. Taka na, double whammy ka ron, brad. Hindi mo na nga gustuhin negosyo, hindi pa kumikita ng pera. Ngayon, alam mo, pwede ka rin naman bumagsak sa mga negosyong hindi mo gusto Pwede ka rin bumagsak sa mga negosyong gusto mo. O di might as well, banata man yung negosyong gusto mo talaga. At least nag-e-enjoy ka in the process. Plus, you are additionally learning through the process kasi talagang nag-e-enjoy ka rin sa mismong ginagawa mo. Pag nag-e-enjoy ka at na-e-enjoy mo yung ginagawa mo, automatic yun, natututo ka rin at the same time. Kasi hindi mo gugustuhin yung konsepto na naboburn out ka dun sa negosyo kasi una, hindi mo na nga gusto. Pangalawa, hindi ka pa kumikita. Pangatlo, tangina, napaka-miserable ng buhay sa ganong klase ng negosyo. Simulan mo muna doon sa gusto mo. Doon muna sa gusto mo muna. Tapos, yung gusto mo bang negosyo, meron na bang ibang gumagawa niyan? Kung meron ng ibang gumagawa niyan, ako ito suggestion ko mag-apply ka sa kanila. You will get all the wisdom, you will get all the knowledge. Tangina, hack na yun, brad. Binibigyan na kita ng malupit na hack. You will get all the wisdom, you will get all the knowledge, plus you're also getting paid to learn from them. Actual na natututo ka galing sa kanila.
Tangina. Diba? Apply ka sa kanila. Tangina, surefire yun. Makukuha mo na nga yung mga bagay na natutunan nila na hindi mo na kailangan mag-trial and error. Pati po tangina, minsan supplier nila makukuha mo rin eh. Hindi naman panloloko ng kapwa yun pag nakuha mo yung supplier nila dahil negosyo rin naman yung supplier na yun eh. Pag kinuha mo yung customer nila, yan putang ina, masamang tao ka dyan. Pag kinuha mo yung customer nila, kinuha mo yung kliyente nila, kinumpitensya mo sila, gamit yung mga kliyente at mga customer nila, tangina, napakasamang tao mo niyan. Masamang tao ka dyan. Pero kung yung supplier lang naman nila yung kukunin mo, supplier yun eh. Negosyo rin naman yun eh, di ba? Sa kanila ka lang kukuha ng supply, pero iba ka ng market. Kasi technically, ang gagawin mo rin, pag nanakaw yun eh. Pag kinuha mo yung ano nila, yung mga customer, yung mga kliyente nila, nabawasan sila ng kita dahil sa'yo. Pero kung supplier lang naman ang kukunin mo dahil galing sa kanila, hindi naman sila nabawasan ng kita nun dahil sa'yo eh. Di ba? Umusad pa nga yung buhay ng supplier dahil kinuha mo sila supplier. Ganun yung konsepto. Yun yung dalawa muna, unang-unang dalawa na gagawin ko kung ano ba magsisimula ako ng isang negosyo. Kaya kung makita mo na nakaraan, nagpaturo ako kay Chef Anthony kasi hindi ko talaga alam kung ano ginagawa ko rin sa putang inang industriya ng pagluluto. Ang alam ko lang, magluto. Hindi ako magluto ng ano, pambenta. Marunong lang ako ng mga panluto, yung mga luto na ano, mga pambahay lang, pangkain, gano'n, hotdog, gano'n. Ano, itlog na, nasusunog pa eh. Sinangag, gano'n, masarap ako sinangag. Masarap din ako ano tawag dito? Kalimutan ko talaga ang tawag sa luto na yan. Basta masarap ako magluto pagka sa bahay lang. Sa bahay. Pero yung pambenta, wala akong malay dyan. Basta ang alam ko lang, yun, sumagot sa tanong. Yun, ganun lang, ganun. Hindi ako marunong ng konsepto ng magluluto ako, tapos costing, tapos, alam mo yun, papasarapin mo kahit mura lang yung halaga, tapos pambenta, hindi ko alam yun. Wala ko alam sa ganun. Basta sa akin, ang pinaka-bottom line lang, gusto ko lang ipakita sa mga tao paano ginagawa tong putang inang negosyo na to using my basic principles. Ngayon, tatanungin mo, bakit ka pumasok sa industriya ang wala kang malay, hindi mo rin gusto, Chester? Di ba sabi mo, hindi ba kontra yun? Sabi mo, papasok sa isang industriya, gusto mo dapat. Hindi ko talaga gusto nitong industriya na to. Tangina, napakahirap nito. Putang ina kung alam niyo lang. Kaya tingnan niyo, in and out ang mga tao. May mga tao papasok, bukas wala na. Papasok, bukas wala na. Papasok, bukas wala na. Bakit? Tangina, hindi kasi enjoyable tong industriya na to eh. Masarap lang kumain, pero yung behind the scenes na paano lulutuin, putang ina, impyerno to, brad. Impyerno to. Sabi mo, bakit yun ang pinili mo, Chester? Kasi nga, gusto ko nga ipakita sa mga tao kung paano kumita ng 1 milyon sa isang industriya na wala kang malay. Na baka kasi gusto mo to. Kasi ang karamihan ng mga tao, nung nag-survey ako kung ano ba talaga yung gusto nilang negosyo, ang gusto daw nila, pagkain, binibenta sa kalsada. Sabi ko, sige. Ganun. Okay, yun. Ngayon, paglipas ng panahon, ito na ngayon, umuusad na ngayon, nakaipon ako ng 150,000 galing sa kalsada, bili ako ngayon ito, pwesto, 120,000 ito, tapos nirerenta ako 7,000. Ngayon, may pera na ulit, may 50,000 na ulit ako eh. So lumalabas, naka-ROI na ako. Tapos may 2 branch ako, tapos may mga equipments ako, may mga tao ako, etc. So umuusad. Nice. Yun ang suggestion ko sa'yo. Ito, what I strongly suggest is kung meron kang industriya na gustong pasukin, na talagang gusto mo talaga, una dapat gusto mo yung papasukin mo. Kasi dalawang bagay yan. Una, hindi mo gustong ma-stuck sa isang industriya na kumikita ka nga, pero putang ina, miserable yung buhay mo, tapos hindi ka makaalis, na stuck ka na. Kasi wala kang ibang makitang industriya kumikita, tapos may mga empleyado ka pang umaasa sa'yo, tapos ang pamilya mo umaasa rin sa'yo. Sa isang industriya, putang ina, suya ka na, gusto mo nalang pasabugin yung ulo mo kahit maraming pera. Una yun. Pangalawa, hindi mo gustong ma-stuck sa isang industriya na tangina hindi ka na nga kumikita. Hindi mo pa gusto. Oh, yun. Tapos, ang tip ko sa'yo, ito malupit na tip. Pro tip ito, hack. Ito, hack. Mag-apply ka sa kompetensya mo. Magtrabaho ka sa kanila. Pagtapatan mo sila. Maging maayos ka. So, mag-empleyado ka sa kanila, aayusin mo yung serbisyo mo sa kanila, pagtatapatan mo sila, binabayaran ka nila, ibigay mo talaga yung serbisyong nararapat para doon siya binabayad sa'yo. Huwag mo susubain. Huwag kang magnanakaw ng kliyente sa kanila. Basta pagtapatan mo sila. Tapos, kung magpapaalam ka na and you need to go, kasi palagay mo sapat na ngayon lahat ng information na natutunan mo, plus hindi mo na kailangan yung perang galing sa kanila, kasi hindi mo rin naman gusto yung nagtatrabaho ka sa kompetensya mo in the first place, pwede kang magpaalam ng matino. Tapos mag-render ka 30 days para makahanap sila ng kapalit mo. So hindi mo sila sinuba, ibinigay mo yung serbisyong nararapat. It just so happen nga lang, there will come a time na kailangan mo na mag-grow personally, tapos uusad na ngayon ang buhay mo nang wala sila, pero hindi kayo sira sa isa't isa. Ganon yung konsepto. Yan, pro tip yan. Tayo na, dun pa lang sa dalawa na yun, usad ka na kagad pagdating sa usaping negosyo.
ang laki na kagad ng uungus mo ron. Pag, tangina, ito, diretsahan, Brad. Pag hindi ka umusad nun, ano lang sa dalawa yan. Either may problema yung putang inang kaperahan mo o may problema yung putang inang utak mo, kulang ka pa sa training. Yun nga eh. Oo. Yun nga eh. Tingin ko, andun ako sa pangalawa. Yun nga, Utak ko rin. kulang ka pa sa training. Alam mo, isa sa mga pinaka-importante pagdating sa usaping negosyo, R&D, Research and Development. Yung bang serbisyo na binibenta mo o yung bang produkto na binibenta mo, gusto ba ng tao? Doon ka uusad eh. Doon sa ang tawag nila, returning clients, returning customer. Pag sobrang dami ng mga returning customer mo, tapos may mga dumarating pang mga bago, paldo ka talaga ng pera dyan. Paldo ka ng pera. Hindi mo gugustuhin yung nangyayari doon sa katulad ng ibang mga mga ibang takna, ang hirap magpangalan eh. Pero may mga ibang mga binebenta ngayon sa merkado. Puta, dahil lang sa hype kaya nabebenta yung produkto. Produkto to actual na produkto. Tapos walang returning customer. And when I say walang returning customer, napakababa ng mga returning customer na natikman yung produkto. Masarap. Pero dahil hindi nagtutugma yung presyo doon sa produkto, ang nagiging ending, hindi na ulit bumibili customer. Malamang natikman mo na yun, tapos hindi ka na umulit. Atin-atin na lang kung ano yung nasa isip mo. Ano yun? Napaisip ko lang ako. Malamang natikman mo na yun, kasi halos buong Pilipinas natikman yun. Tapos wala returning customer. Ngayon, ang target market na nila, hindi na customer, hindi na consumer ang target market. Ang target market na nila ngayon, reseller. So ngayon, mga uutuin ka, magnegosyo, benta mo tong produkto namin. Pagkabili mo, wala palang bumibili. Ngayon, naipit na lang sa'yo, ikaw na lang ang kumain ng sarili mo, binili mo rin na takina reseller ka. Halagang 5,000. Takina mo, takanta. Sorry na. Hindi naman masamang tao yun eh. Pero alam mo, he's just trying to survive his business. Kasi overpriced nga talaga yung binibenta eh. Nakita ko may bago na ngayon, nagbaba sila ng presyo. So yun ang sasabi ko ron. May tanong ka pa? Wala naman na idol. Pero salamat sa advice. Tsaka gusto ko lang din sabihin idol na i-disclose ko na din. Dati talaga hater ako nung nagsisimula pa lang yung channel mo eh. Pero ngayon talaga, sobrang saludo ako sa ginagawa mo. Alam ko yun, brother, kasi kinuha ko talaga attention ng mga tao para mapikon sa akin ng mga tao. Tapos pag napikon ka, ngayon tuloy-tuloy ka ngayon magko-comment at pambabash sa akin, and then eventually enlightenment will come to you. Kasi alam ko sinasabi ko, alam ko ginagawa ko. Yun ang pinagkaiba ko sa ibang mga influencer. Ibang mga influencer, iinisin ka, pipikunin ka, gagalitin ka, tapos wala pala silang laman. Talagang ganun lang talaga sila. Pero ako ganun talaga, iniinis yung merkado. Tapos pag nalaman mo, nakilala mo siya sa tunay na buhay, ay putang ina mo, ganito pala talaga to, kupal pala to. Nakakupal nga ako nung isa, media team ko, hinatak eh. Sorry na. Diyan pa ba sir sa Angon, no? Oo. Saan kayo exactly? Nandito kami sa ganun pa rin, dati pa rin. Mahabang parang barangay, wala akong Rizal. Tapos ito ngayon, ito, dom sa overlooking ito. Ito yung pwesto ko. Dom sa viewpoint, sa Angono. Sorry, hindi ko na napapanood kasi yung mga nyo. May pwesto na pala talaga. Meron na, brother. Hindi na kasi ako pinapakita ni Facebook kasi ngayon bunganga ako busalsal plus hindi kasi ako monetize. Turns out ganun pala. Pag hindi ka monetize, hindi ipapakita ni Facebook yung mga videos mo sa maraming mga tao kasi ang priority nila yung mga naka-monetize. Kasi kumikita sila dun eh. Sa akin si Facebook hindi naman kumikita sa akin eh. Pag may nag-send sa akin ng stars na wala namang stars ito, kasi yung isang Project 1, may stars kasi yun. Ito wala stars ito. Tsaka lang kikita Facebook, gasino lang naman yung stars, tangina bare-bare lang yun eh. Ang pera talaga sa social media nasa ads. So pag may nagpapa-ads sa'yo, kumikita si Meta. Dahil sa akin hindi kumikita si Meta, ayaw na ngayon masyado ipakita yung mga videos ko. Yun nga yung siguro baka in the next coming weeks or months I will say, siguro baka January o February, magbabayad na ako siguro para ipaayos itong page ko para kumalat yung mga post ko. Okay lang, sige, kukunin ko na yung monetization, hindi naman dahil sa interesado ako sa pera. Kasi sa mahabang panahon, hindi talaga ako interesado sa pera sa social media. Okay lang kahit kumita, okay lang din kahit hindi. Okay lang kahit matatad ng violation. Pero ngayon nakikita ko, pag natatad ka pala ng violation, na demonetize ka, ayaw ipakita ni Meta yung yung mga videos mo. Yun ang napansin ko, ayaw ipakita ni Meta yung mga videos mo. So ngayon, sige, kukunin ko na yung pera, hindi dahil interesado ako sa pera sa social media. Kundi pag kumikita ka kasi, mas madami kang kinitang pera sa social media, mas marami pang kinita sa'yo si Meta. Ang ibig sabihin nun, mas ipapakita niya yung mga videos mo sa mga tao. Okay, wala ka pa question? Wala na sir, solved na ako. Pero looking forward ako makadalaw dyan sa pwesto mo, idol. Salamat na marami. Salamat brother, maraming salamat sa oras mo. Okay, sige.
Siguro 4:10. Teka muna, hindi pa ako nakakauwi. 4:10 na. Alas 4. Isang oras na yata. Tingnan mo, isang oras na ba ako? Okay, sige. Okay, sige. Bukas na ulit. Maraming salamat sa iyo, Pilipinas. Share nyo nga muna sandali bago ako mag-end ng live. Share nyo muna itong live na to. Alam nyo naman, wala akong nakikita rito. Alam nyo, wala akong monetization. Alam nyo yun. So, kung sa limbawa, ma-share nyo man itong post na to, malaking pakinabang to. Hindi lang sa inyo, kasi maalala nyo yung mga bagay na napag-usapan natin. Malaking tulong to sa mga kapwa-tao natin. Yung mga tanong ninyo, tanong din ng mga iba yun. Minsan nahihiya lang sila magtanong. Minsan naman, hindi lang talaga sila nakakachamba rito sa mga live na to kasi sa umaga sila gising. Marami pang tulog ng ganitong oras. So malaking pakinabang para sa inyo at sa iba pang mga kapwa-tao natin kung i-share nyo yung live. So share nyo ngayon, type done kapag i-share ninyo. Tapos I will give you the privilege para ma-shoutout ko lahat ng mga nag-done. Dali, type done. Share nyo ngayon. Type done. Go. Sige, doon sa mga nakikinig ngayon, pakishare nyo muna itong post na to. Gusto ko makakita ng maraming shares itong post na to. Ano nangyari? Ha? Wala akong internet. Wala kang internet? Okay, sige mamaya papakonecting kita. Wi-Fi. Ano? Share nyo na to. Share nyo na tong post na to. Share nyo tong post na to. Parang may diferensya nga yata. Hindi ko nakikita ng umaap eh. Okay, sige. Labas na muna ako. Magandang umaga sa Pilipinas. Alam mo, sobrang mahal na mahal talaga. Kahit libre, kahit wala akong kinikita rito, basta para sa'yo. Bye-bye.